Umalis ka nga rito sa harap ng bahay namin. Oo, dismiss na ako. Pero wag mong kakalimutan, ang skill ko at abilidad ay nasa sa akin pa rin. Ano ba talagang gusto mong patunayan, ha? Ang gusto kong patunayan, kung talaga bang matibay ka. Matapang ka lang noon, Rowa. Dahil meron kang bakal sa tagliran at meron kang matibay na tinutungtungan. Subukan natin ngayon. Ngayong wala ka ng bakal at wala ka ng tinutungtungan. Ano? Ayaw nang patulan ni Rowa si Digno. Ayon nga sa kanya, lipas na siya sa mga ganong gawain. Kaya lang, sadya siyang pinipilit ni Digno. Nang tumalikod si Rowa, agad siya nitong binato. Nasaktan si Rowa sa bato na yun, kaya't hindi niya napigilan ang kanyang sarili nang sugurin nito si Digno. Nagpalitan sila ng suntok sa muka hanggang sa bumulagta si Digno dahil tinamaan ito sa sikmura. Iuwi niyo na yan. Baka hindi lang yan ang magawa ko sa kanya. Uwi ka ni Rowa. Dali-daling binitbit ng mga kasama si Digno at dinala sa ospital. Masyado raw kasing masakit ang tama nito sa sikmura. Baka raw kasi ikamatay niya. Nabalitaan ni Juni ang ginawa na yon ni Rowa. Uy! Rowa! Talaga nga namang hindi ka tinitigilan ni Digno, ano? Ewan ko ba sa baliw na yun? May pasabi-sabi pang may matibay lang daw akong tinutungtungan at meron lang daw akong bakal sa tagiliran, kaya lang daw ako matapang. O din nung mawala yun, pinagbigyan ko siya. Bulagta. Siguro naman tatanda na yun. Sana nga, Johnny. Ay, Johnny, baka naman meron tayong trabaho dyan. Doon sa amo mo, pasok mo ako. Sabihin mo, ex-military. Pasensya ka na muna kasi wala pang bakante. Lahat kasi nang nagtatrabaho doon, mga doon na tumanda. Matanda na pala eh. Bakit hindi pa magretiro? Siguro mga 1 taon pa. Hindi bale. Makakayanan ko to. Sa ngayon, mahirap kumilos bilang isang sibilyan, pero masasanay din ako. Sa kabilang banda naman si Alim, hindi maganda ang kanyang pinagdaanan. Dahil sa nakatikim ito ng pangungutya mula sa kanyang mga kamag-anakan. Sige, asarin niyo ko. Magagaling lang naman kayo pag kayo may kailangan. Kung isusumbat ko sa inyo, mga nagawa ko sa inyo nang kumikita pa ako ng tama, baka hindi nyo masikmura. Porke ba, wala na ako sa serbisyo, gaganyanin niyo ako? Sa bagay, diyan naman talaga lumalabas ang tunay na ugali ng mga tao. Dapat pala, iniisip ko nung mga panahong nasa serbisyo pa ako, dapat nag-ipon-ipon na ako, hindi yung buhos biyaya, bigay sa kamag-anak, sa kamag-anak, sa kamag-anak, sa kamag-anak, sa kamag-anak. Tapos ito ang igaganti nyo sa akin. Mga wala kayong utang na loob, porke wala na akong maibigay sa inyo. Bakit? Kasalanan ba naming natanggal ka sa trabaho mo? Gagawa-gawa ka ng hindi maganda. Tumahimik ka dyan. Di mo alam kung anong hirap ang pinagdaanan ko. 2 araw ang lumipas. Ang amo niyang si Don Orbizo ay naghahanap ng mga taong matatapang. Johnny! Johnny! Ano po yun, Mr. Orbizo? Meron ka bang kilalang mga taong matatapang? Don Orbizo, lahat naman po kami rito matapang eh. Di ba kuya? Di ba? Bakit po ba? Ano po bang kailangan? Johnny, seryoso ako sa pagtatanong.
Meron ka bang kilalang taong matapang? Para saan ho ba? Meron akong papupuntahan sa probinsya ng Samar. May ipakukuha kong importanteng bagay. Ang bagay na yon ay hinding-hindi ko makakalimutan dahil ito ang matagal ko nang inaasam na mapa sa akin. Don Orbizo, ano ho ba yon? Kung pwede niyong sabihin sa amin. Junie, halika nga ritong bata ka. Ano po ba yon? Masyado kang tsismoso ha? Ayoko nang matanong ha? Opo Don Orbizo. Ngayon, sagutin mo ko. Meron ka bang kilalang mga taong matatapang? Kung patungkol po dun sa kukunin sa bagay sa Samar, meron po akong kaibigan. Kababata ko pa. Matapang yun, sanay sa gamit. Sa gamit? Sa baril? Opo, dating militar. Aba, yan ang gusto ko. Umuwi ka. Hanapin mo ang taong yun. Dalhin mo siya rito. Sige po. Agad na umuwi si Junie. Inabutan niya si Rowa na nagsisibak ng kahoy. Rowa! Oh, bakit? Gusto mo ng trabaho, di ba? Oo. Tara, sama ka sa akin. Oy, Junie. Baka illegal yan ha? Hindi. Kailan ba ako gumawa ng illegal? Halika. Total ikaw ang pasok sa hinahanap ng boss ko. Boss mo? Oo. Kukunin akong bodyguard? Hindi. Basta halika na kasi. Magandang hapon ho, Don Orbizo. Magandang hapon. Pangalan? Rowa ho. Edad? 45. May asawa? Binata ho. May anak? Wala ho. May nanay? Meron ho. May tatay? Wala na ho. Nangabilang bahay. Kung sakali bang ikaw ay kukunin ko para magtrabaho sa akin, sino ang mag-aalala sa'yo? Nanay mo? Bakit ho ba? Parang napakalalim ho yata ng ibig ninyong sabihin. Patayin ho ba trabaho dito? Hindi naman. Sinisigurado ko lang para sa magiging benepisyo ninyo. Don Orbizo, tapatin niyo nga ho ako. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ikaw pala ay dating militar. Na-dismiss sa serbisyo dahil nakagawa ng hindi maganda. Gusto ko pagkatao mo. Yan ang hinahanap ko. Alam mo, Rowa, naghahanap ako ng 2 taong matapang yung pwedeng pumunta sa probinsya ng Samar. Meron lang akong ipakukuha na mga mahalagang bagay na noon ko pa pinapangarap. Meron ka bang pwedeng i-rekomenda kahit yung mga dati mong kasamahan? Meron po pero nasa banda ng Mindanao. Ganon, papuntahin mo rito. Nako, Don Orbizo, pupuntahan ko pa siya ron para lang papuntahin dito. Walang problema, bibigyan kita ng pera. Ngayon din, puntahan mo siya. Oho. Yun ding oras na yun, nagtungo si Rowa sa Mindanao. Inabutan niya si Alim na kasalukuyang umiinom. Alim? Buddy? Buddy? Oh, teka, anong ginagawa mo rito, buddy? Ikaw nga, buddy, namiss kita. Buddy, ba't ka naman umiinom? Siguro hindi mo pa rin matanggap na wala na tayo sa trabaho. Hindi yung buddy. Ang kinasasama ng loob ko, yung mga kamag-anak kong mabangong mabango sa akin noon, nung kumikita pa tayo. Ngayon, tinatakwil na ako, buddy. Ganun naman talaga tao, buddy. May mga ugaling hindi natin maintindihan. Siya nga pala, buddy, ba't ba nandito ka?
May trabaho ka na ba, buddy? Wala pa eh. Teka, meron ba sa'yo? Buddy, may pagkakaperahan. Ano yun? Oy, buddy. Baka masama yun ha. Huwag mo sabihing pumasok ka na sa illegal. Nako, mahirap gamitin yung skill natin bilang sundalo. Buddy, kailan ba natin ginawa yun? Ina-dismiss nga tayo sa serbisyo nang wala naman tayong kasalanan eh. Kasalanan ng iba sa atin napunta. Palibhasa, palakasan. Ano ba kasing trabaho yan, buddy? Buddy, doon sa amin sa Visayas, yung amo ng kaibigan ko naghahanap ng 2 taong matapang. Palagay ko, buddy, tayong 2 na yung hinahanap noon. Ganon? Bakit daw? Buddy, may ipakukuha raw na importanteng gamit sa Samar. Samar? Teka, di ba nadistino ka na ron? Oo, mga ano yun 1985. O tama, ano raw kukunin doon? Hindi sinabi, buddy pero kung ano man yun, wala na sa akin yun. Hindi naman siguro illegal yun. Basta pag nakuha natin yun, buddy, tiyak na makakapagpatayo na tayo ng bahay. Makakapag-asawa na rin tayo. O sige, tara, sama ko. Magandang umaga ho, Don Orbiso. Siya ho ang kabady ko dati sa serbisyo. Don Serbisyo? Alim nga ho pala. Una sa lahat, Don Orbiso, hindi serbisyo. Magkatunog ho kasi boss, may ipapatrabaho daw po kayo. Meron. Importante ang ipakukuha kong gamit sa banda ng Samar. Ganito. Johnny! Pa! Halika! Sabihin mo sa kanila kung saan matatagpuan ang gamit na ipinakukuha ko. Apo. Kayong 2, makinig kayo. Ito ang mapa. Diyan sa gitna, nandyan ang importanteng bagay. Ito, kung nakikita nyo tong medyo patatsulok, yan ay barangay na maliit na unan yung daraanan. Itong berde, kabundukan at kagubatan. Pag may nakita kayong pula, lawa yan. Ibig sabihin ng pula, danger. Kailangan nyong umiwas. Meron kasing nakatira dyan Lawa? Ano nakatira, buhaya? Sawa? Maaring ganon. Basta iwasan ninyo para sa inyong buhay. Pag naiwasan nyo yung lawa, syempre kakaliwa kayo o kakanan. Paglampas dyan, merong kubo. Iwasan nyo yung nakatira doon. Tapos, bago nyo marating yung gitna, medyo may pagsubok. Alam namin ni boss, bilang mga dating sundalo, kayang-kaya nyo yun. Oo naman. Boss, meron ho ba kaming gamit dyan? Meron. Importante na ang gamit na ito'y magamit nyo ron. Paano ho kung mahuli sa amin sa checkpoint? Walang problema. Sa akin nakapangalan ng mga baril na yan. Kayo bahala. Siya nga pala, bibigyan ko kayo ng tagkakalahating milyon. Kalahating milyon? Pare, malaki na. Oo nga tagkakalahating milyon ang ibibigay ko sa inyong 2. Sa oras na makuha nyo ang importanteng bagay na ipapakuha ko sa Samar. Maliit na bagay lang yon. Kasing laki lang ng box na ito. Amo, parang napaka-importante po niyan Ano ho bang laman ng box na yan? Wag na wag niyong bubuksan. Kukunin niyo ito sa isang matandang nakatira sa puno. Nakatira sa puno? Meron ho bang ganon? Meron. Sabihin niyo sa kanya, ipaalala niyo sa kanya ang pangalan ni Don Orbiso. Sabihin niyong pinakukuha ko na ang bagay na yon. Pagkatapos nun, umalis na kayo. Umuwi na kayo rito. Siya nga pala, medyo malapit sa Beringan ang lugar na yon. Mag-iingat kayo para sa inyong buhay. Understood? Yes, boss. Yes, boss! Sige, magpahinga na kayo. Bukas, lumakad na kayo.
Oho, amo. Doon sila pinatuloy nung araw na yun. Nagkaroon tuloy sila ng oras para uminom at kasama si Juni. Doon sila nakapwesto sa likod ng bahay. Malawak pa kasi ang bakuran ni Don Orbizo. Hoy Juni. Ano yon? Nagsasabi ba ng totoo yung amo mo? Baka mamaya gamitin lang kami nun eh. Baka mamaya yung tagkalahating milyon na ibibigay sa amin ni Buddy, hindi magkatotoo. Rowa, ang amo ko, talaga namang tao makipag-usap. Sabihin nyo lang sa kanya. Baka kasi kailangan ninyo ng down. Down? Oo, para sa mga mahal nyo sa buhay. Pwede yun. Mabait naman yung amo ko eh. Parang Johnny. Matanong ko lang, gaano ka na ba katagal dito kay boss? Nako, matagal na. Simula nang pumasok kayo sa serbisyo. Yun din, ang araw ng pagpasok ko rito kay Don Orbizo. Kung ganun Johnny, sinasabi mong talagang mapagkakatiwalaan yung amo mo? Oo naman, mabait yan. Sabi ko nga sa inyo eh. Humingi kayo ng down at bibigyan naman kayo niyan. Nakakuha sila ng impormasyon. Dahilan kung bakit humingi nga sila ng down. Binigyan sila ng tag 100,000 piso. Malaking bagay na yun nung mga panahon na ito. Iniwan ni Rowa ang pera na yon sa kanyang ina. Nagtataka naman ang kanyang magulang. Saan daw ba nito kinuha ang ganong kalaking pera? Nay, meron ho kasi akong bagong trabaho. Pero ito naman po'y nasa tama. Nay, delikado ho ang pupuntahan ko. Gamitin niyo ho ang perang yan para sa panimula ninyo. Kung sakaling di na ako makabalik ng buhay o di meron ho kayong pera. Hoy, Rowa, ano bang pinagsasasabi mo anak? Mas delikado pa ba yan sa pagsusundalo mo? Parang ganun din ho. Sige ho inay, kailangan ko na ho magpaalam. Mag-iingat ka anak, alam kong kaya mo yan. Marami ka nang pinagdaan ng laban sa Mindanao. Ngayon ka pa ba mahihirapan sa ganyang klase lang ng trabaho? Yan ang nanay ko. Talagang suportado ako. Sige ho inay, alis na ho kami. Sige, mag-iingat kayo. Habang sila'y nasa biyahe, napag-usapan ng dalawa. Ano kaya ang nilalaman ng box na yun? Tsaka isa pa, may biringan pa raw na sinasabi. Baliw yata yun. Uy, Alim, Buddy, hindi baliw si amo. Totoo ang biringan. Totoo. Sabagay, nadistino ka na ron eh. Kaya alam mo. Teka, nakarating ka na ba sa biringan? Hindi pa. Hindi naman pala eh. Paano mo nasabing totoo? Kasi kung madedestino ko ron, tapos tanungin mo sa mga tao, bay para silang natatakot. Tsaka isa pa, lahat sila ayaw magkwento patungkol sa biringan. Kasi kapag ka raw binabanggit mo yung biringan, baka raw may lumabas na engkanto ron, kunin sila, ganun ba? Daming alam. Di totoo yun. Oy, Buddy, wag mo ako mabibiro ng ganyan ha. Di ako naniniwala sa ganyan. Sa aswang manapa. Aswang? Oo. Di ba nga nung nasa serbisyo tayo meron tayong nakaengkwentro ng mga taong di yata tinatablan ng bala. Kaya nga tayo umurong, di ba? Ultimong yung opisyal natin. Natakot, Buddy, di ba? Oo. Sa Davao yun, di ba? Oo nga. Natakot eh. Kaya nga, palagay ko, totoo talaga mga aswang. Kaya, naniniwala ako ron, Buddy. Malayo pa ba? Siguro, ewan ko. Napakatagal din ng biyahe. Ganun pa man, narating nila ang pupuntahan. Buddy, baka may NPA dito ah. Siguro. May bakal naman tayo eh. Buddy. Buddy. Walang kabakas-bakas ah. Ibig sabihin, wala pang nakarating dito. Tama. Ano pa inaantay? Tara!
madaling rumansak ang dalawang magkabady papasok sa loob ng kagubatan. Habang nagtatagal, nararamdaman nila ang pagod. Ba't ganon, buddy? Di na yata ako sanay mamundok. Kailan lang tayo napahinga? Buddy, hindi na kasi tayo nakakapagpalakas. Kahit na, buddy. Wala pang ilang buwan na. Ba't ganito? Buddy, para kasing nasanay na tayo sa buhay ng sibilyan. Hindi na tayo nakakatakbo sa madaling araw. Kung gumising tayo, tanghali na. Pagkakain, mahihiga, matutulog. Hindi katulad ng nasa serbisyo tayo. Alas 4 pa lang gising na tayo. Nagpapalakas na. Kaya huwag kang magtaka kung hinihingal ka na. Ikaw nga itong lakas-lakas mo magyosi. Sabagay, buddy. Partida. Wala pang mahigit 50 kilos sa likod ko niyan. Tara na nga, buddy. Medyo nahihirapan sila sa pagransak sa loob ng kagubatan. Parehas silang nakaramdam ng napakabigat na karamdaman na animoy. Ang lugar na yun ay merong dinadalang napakabigat na problema at animoy sa likod ng kadiliman ng kagubatan ay merong itinatagong nakakatakot na halimaw. Buddy, pahinga muna tayo. Buddy, bigat eh. Parang may kakaibang gravity rito. Parang pakawari ko sa likod ng dilim ng gubat na to kahit na araw. May nakatago yatang halimaw dito, buddy. Kaya nga eh. Alam mo, nung tayo dati namumundok pag nagpapatrolya tayo, ni minsan di ko naramdaman yung gantong pagod eh. Tsaka isa pa, marami ding sabi-sabi sa mga pinagpapatrolyahan natin na merong mga kakaibang tao. Kaya lang iba tong lugar na ito. Mukhang hindi lang yata kakaibang tao meron dito. Baka may halimaw dito, buddy. Buddy, kabisado kita. Tatawa-tawa ka lang pero ang totoo niyan, nangangatog ka na sa takot, ano? Paano ba namang di ka matatakot? Bit-bit natin, maikli. Iisa lang ang magasin, ilang putok lang to eh. Kaya nga eh, nagyayabang pa naman si Amo na kesyo nakapangalan daw sa kanya yung baril tapos di naman tayo binigyan ng mahaba. Totoo lang, pag ito lang din dala ko, kinakabahan ako eh. Paano kung merong 100 NPA dyan? Tatama ba tayo ng tigit-tigis ang putok na bala lang sa mga yon? Kahit na sabing tumama tayo, lugi pa rin tayo, buddy, di ba? Buddy, isipin mo na lang, walang NPA rito. Ang isipin mo na lang, hindi tayo mga sundalo. Paano kung mahalata tayo ng mga NPA? Kung merong NPA dito, buddy, tiyak na sasabihin naman ng boss natin, di ba? Sabagay, tara na nga. Tinignan nila ang mapa. Narating nila yung sinasabing lawa. Nagtuturoan pa sila kung kaliwa o kanan ang kanilang daraanan. Hanggang sa napagdesisyonan na kumanan na lang sila. Habang sila'y naglalakad sa gilid ng lawa, naririnig nila yung napakalakas na hampas sa tubig na animoy may nakatira talagang buwaya o kaya malaking sawa. Buddy, dalian mo! Yan na! Nagtatakbo yung dalawa hanggang sa malampasan na nila ang napakalawak na lawa. Nakaramdam sila ng gutom kaya't naglabas sila ng isang supot na kanin at tigisang sardinas. Ano ba namang buhay to, buddy? Nung di na ako sundalo, eto pa rin. Sawang-sawa na ako sa gantong pagkain. Buddy, huwag ka na magreklamo. Sanay naman tayo sa ganito eh. Hindi bale, pag nakuha ko yung kalahating milyon ko kay Don Orbizo, kakain talaga ako sa Jollibee. Dadamihan ko, ubusin ko manok sa Jollibee. Talagang mahilig ka sa Jollibee, ano? Tara na nga. Buddy, ayon dito sa mapa, meron daw kubo rito. Baka may nakatira. Tara, makikain tayo. Nang marating nila yung kubo, sira-sira na iyon. Walang katao-tao at walang kagamit-gamit.
Dire-diretso sila sa paglalakbay hanggang sa nakita nilang kaunti na lang matutunton na nila ang kakaibang puno na sinasabi ni Don Orbizo na doon nakatira ang matandang subject nila sa kanilang lakad. Isang oras pa ang lumipas ng kanilang paglalakbay. Nakakita sila ng kakaibang puno. Buddy, ito na yata yun. Shh, buddy. Dapa, buddy. Atras. Bakit? Dalian mo! Paghatak sa kanya ni Roa, maya-maya pa may dumaan na 10 lalaki. Nagulantang sila sa kanilang nakita dahil ang mga lalaki ay hindi basta tao ang itsura. Maiitim kasi ang mga yun. Matutulis ang mga kuko. Ganon din ang mga pangil at ang mga buhok nila ay parabang hindi na pinapaliguan sa loob ng mahabang panahon. Anong tao yan, buddy? Shh, kami ingay. Paglampas ng mga ito, tsaka pa lang sila lumabas. Akmang lalapit na sila sa kakaibang puno nang biglang may gumanon sa likuran. Pagtingin nila, nandoon ang mga lalaking dumaan kanina. Oh, sandali! Huwag niyo kaming anuhin. Hindi kami lalaban. Hindi kami nagpunta rito para lang makipagpatayan sa inyo. Meron kaming importanteng lakad. Tama. Buddy, papangit na mga to ah. Baho pa. Sabihin na nating pangit at mabaho kami. Iyon ang nakikita nyo sa amin. Ganyan naman kayong manghusga na mga dayuhan. Itatanong lang namin sa inyo, bakit kayo nandirito sa pader ng Biringan? May pupuntahan kami. Saan? Sa Biringan? Teka, anong pader ng Biringan ang sinasabi mo? Sa kabila niyan, sakop na yan ng Biringan. At kami ang nagsisilbing tagapagbantay dito. Ano? Tagapagbantay? Maya-maya pa, may lumabas na kakaibang tao sa bandang kaliwa. Nang walang ano-ano'y, sinugod ito ng mga lalaking maiitim at kanilang pinagtulong-tulungan. Hindi nila maintindihan ano bang nangyayari. Ganun pa man, ginawa nila itong pagkakataon para pumunta sa kakaibang puno dahil kanina nakita nilang may nakasilip na matandang lalaki. Tapo! Mama! Sino kayo? Anong ginagawa nyo rito? Mama, papasukin niyo ho kami. May mga aswang ho sa labas eh. Huwag kayong matakot sa kanila. Pasok! Mama, pinapunta ho kasi kami rito ni Don Orbizo. Meron daw hong ipinakukuha sa inyo na maliit na bagay. Yung kwadrado. Ganon? Yun lang ba ang sinabi ni Orbizo? Yun lang ba ang pakay nyo rito? Oo, Mama. Teka, saan napunti nagkakagulo ron? Huwag kayong mag-alala sa kanila. Mga bantay ko rito yan. Sila ang madalas na naglilibot dito. Tinitignan nila kung meron bang mapapadpad na mga dayuhan. Haharangin namin para hindi na mapunta pa sa Biringan. Biringan? Tatang? Totoo ba yun? Totoo yun. Alim. Teka ho, paano nyo nalaman ang pangalan niya? Ikaw naman, Roa. Hindi na ako bata. Marunong akong bumasa ng isip ng tao. Naman ako ito kay Canolesto. Mama. Hindi na ho kami kailangan pang magtagal dito. Akin na, pakibigay niyo ho sa amin. Anong hinihingi niyo kay Tandang Ison? Ha? Bakit nandiyan kayo? Nawala kayo kanina. Ano? Sagutin mo, Roa. Maliit na bagay.
Parang box lang yun eh. Pinapunta kasi kami rito ni Don Orbizo. Box baka mo? Hindi mo ba alam na yung pinakukuha sa'yo ni Don Orbizo na yon ay ginto? Nandyan sa loob ng biringan yon. Nandyan! Kung pipilitin yung pumasok dyan, baka hindi na kayo makalabas pa. Kami at ng aking hukbo ay naatasang magbantay dito sa pader ng biringan para bantayan kung may makakapasok bang mga ibang tao. Kami ang tagapigil sa mga engkantong kumukuha ng tao. Nakita mo ba yung pinagtulong-tulungan namin? Kung wala kami rito, natitiyak ko na lalin lang na kayo. Di ba, Tandang Ison? Totoo yun. Tinalaga kami rito ni Kano Lesto para magbantay. Ang galing ninyo, natonton nyo ang aking bahay. Meron ho kasi kaming hawak na mape. Teka, kayo ay mga aswang kami, Rowa. Ho? Nanginginig sa takot noon si Alim dahil aswang pala ang kanyang kaharap. Hindi man halata sa itsura ng matanda, pero sa mga lalaking nagkalat sa paligid, mahalata mong aswang ang mga ito. Rowa, umalis na tayo. Mga aswang pala mga ito eh. Hinatak ni Alim si Rowa. Hindi nila alam, makakapasok na pala sila sa biringan. Ganon pa man, ginawa nila ang paraan para makuha ang dalawang sundalo, pero hindi sila nagtagumpay dahil sa bilis nilang tumalilis sa loob ng kagubatan. Anong ginawa ninyo? Hindi nyo nakuha ang dalawang sundalo? Hindi po. Lagot na. Hindi ito maaari. Walang kaalam-alam ang dalawa na sila'y napadpad na sa biringan. Ganun pa man, nakakaramdam na sila ng kakaiba. Matinding pagod ang kanilang naranasan, kaya't tinangka nilang magpahinga muna sa kakaibang puno. Ang punong yon ay napakaraming alitaptap. Nagliliwanag ang puno nang dahil sa alitaptap, agad silang nakatulog. Makalipas ang 3 oras, nagising si Rowa dahil siya'y kinakalabit at hinihimas ang muka ng isang napakagandang babae. Bumangon ka na. Halika. Ha? Gandang babae? Ito ang pinakamagandang babaeng nakita ko sa buong buhay ko. Halika. Nagugutom ka ba? Pagtingin ni Rowa kay Alim, nakita niyang ginigising din ito ng napakagandang babae. Sabay silang tumayo tapos sumama sa mga babae. Dinala sila sa isang napakagandang kubo at hinarap sa napakadaming pagkain. Lahat ng klase ng masasarap na pagkain nakita nila at hinarap sa kanila. Buddy, sarap nito buddy. Magaling talaga si Don Orbizo. Di niya sinasabi, meron palang mga magagandang babae rito. Kung alam ko lang buddy, kahit walang bayad, dito na ako buddy magtatrabaho, dito na ako titira at dito na rin ako mag-aasawa buddy. Mas masarap ang manok dito kesa sa Jollibee. Ingay mo, kumain ka na kumain. Nakakahiya ka naman. Subo na walang mulat ang ginawa ng magkabady. Kaya lang, kahit na matagal na silang kumakain, para bang hindi sila nabubusog. Napansin yon ni Rowa, kaya't humingi ito ng tubig. Ang ibinigay na tubig sa kanya, hindi kulay tubig, bagkus medyo kulay berde, na ayon sa babaeng kanyang kausap, ito raw ay nanggaling mula sa prutas. Nang tikman ito ni Rowa, sadyang napakatamis at napakasarap. Ganon din ang ininom ni Alim. Nabusog na sila nung mga oras na yon. Tapos nagsimula na ang butaktakan sa loob ng kubo.
Hmm? ah, di ko alam pangalan mo eh. Pero di na importante yun. Mas importante yung nararamdaman kong galit ngayon. Anong galit? Basta, alam mo na yun. Ikaw naman. Dinapa ni Alim ang babaeng katabi nito at simulan na ang laban. Hindi kita kilala eh, pero nakaka-inlove ka. Alam mo, gusto ko magkaanak ng marami sa'yo. Tsako, na gwapo at magaganda ay magiging anak natin. Kasi ang ganda mo, gwapo ko, matikas pa. Ano, laban na? Sige. Simula na rin ang butaktakan sa pagitan ni Roa at ng magandang babae. Makalipas ang 10 minuto, kapwa nakatatapos na ang dalawang magkabadi. Badi, ayos! Ano, nadali mo? Oo naman, badi. Aba, parang diesel eh. Mentres gumigiling, aba, mas tumitibay. Ayun sa'yo. Badi, ibang klase. Alam mo, mas magaling pa siya sa ex ko. Paano, badi? Tara na. Saan kayo pupunta? Meron kasi kaming importanteng lakad eh. Babalik na kami ron sa matanda. Nang sabihin ni Roa na babalik na sila sa matanda, nagbago ang ekspresyon ng itsura ng babae at bigla itong nagalit. Sinabi sa kanila na hindi raw sila pwedeng umalis. Kailangan daw muna nilang makilala ang mga magulang nila. Matapos daw kasi may mangyari sa kanila, hindi pwedeng basta na lang aalis. Buddy, syempre, nadali natin sila eh. Diba? Dapat lang na ipagpaalam natin sila sa mga magulang nila. Magaling talaga si Don Orbizo. Meron na tayong kalahating milyon, may maiuwi pa tayo na magagandang asawa. Tara! Pagpunta nila sa sinasabing bahay, ikinagulat nila dahil napakalaking bahay nun. Puting-puti ang kulay. Sa labas pa lang nakikita nila yung mga gamit na purong gawa sa ginto. Ginto? Dami na ito ah. Anong gagawin natin dito, buddy? Akin na tong isa! Hoy, wag mong pakialaman yan. Buddy, di ka ba nagtataka? Saan? Buddy, sa gantong klase ng lugar, merong ganto kagandang bahay. Tapos tignan mo, puro ginto. Hindi ba tayo nung nasa serbisyo pa? Pag ganto kaganda bahay, tiyak na papasukin ng mga rebelde. Lahat ng pwedeng ibenta at pakinabangan kukunin ng mga yun. Ang lugar na ito, kung titignan mo, wala namang kabantay-bantay eh. Sila lang ng mga magulang niya ang tao rito. Di ka ba nagtataka, buddy? Wala akong pakialam doon, basta akin tong isang to, uuwi ko to, buddy. Ibebenta ko to. Lumapit sa kanila ang magulang ng dalawang babae. Magkapatid pala ito, pero magkaiba ang nanay. Maya-maya pa, kinausap sila noon at sinabing, "Kayo pala ang naiibigan ng aking dalawang anak. Ako'y hindi tumututol sa maaaring maging bunga ng inyong pagmamahalan. Iginagagalak ko kayong makilala. Bago kayo umuwi, gusto kong maikasal kayo ngayon." Ngayon na ho? Oo, ngayon na. Ngayon na mismo. Magpapatawag ako ng pare. Walang problema doon, tatay. Magpapakasal ako sa maganda mong anak. Pagkatapos ng kasalan, uuwi kami sa Mindanao. At merong bitbit na maraming ginto at maraming pera. Gusto kita, Alim. Yan ang gusto ko, na mapapangasawa ng aking anak. Yang mga binulsa mong gintong bato, sa'yo na yan. Sige, marami pa dyan. Marami pa. Bibigyan ko kayo ng maayos na buhay. May dumating na pare.
Nakasuot ito ng purong itim. Ipinagtaka ng dalawa dahil may mga kasama ang pare na mga kakaibang sakristan. Mga nakaitim din ang mga ito, kaya lang may mga taklob sa ulo. Yung isa rito napansin niyang walang mata, tapos walang ilong. Meron naman itong mga ipin pero wala siyang muka. Buddy, weirdo ah. Totoo ba to? Tinatawagan ang ikakasal dito sa harapan. Buddy, tawag na tayo. Teka buddy, kinakabahan ako, walang mukha yung isa eh. Ako rin eh. Kayong mga ikakasal, tinatawagan kayo dito sa harapan. Dalian nyo para masimulan na ang kasalan. Hinatak sila ng kanilang mapapangasawang dalawang babae. Paglapit nila sa pare, nagtanggal ito ng saklob sa ulo. Maniwala kayo o hindi, ang nakita nilang itsura ng pare ay nakakatakot na demonyo. Nagsigawan yung dalawa hanggang sa sila'y nag-akapan. Binunot nila ang kanilang baril at gusto nilang putukan ang pare. Kaya lang hindi pumutok. Nang tanggalin nila ang magasin, wala nang bala. Bagkus, mga abo ang nasa loob ng magasin. Buddy, umalis na tayo rito. Nagtatakbo silang dalawa hanggang sa tinugis sila ng mga sakristan na nakaitim. Maya-maya pa, hindi lang mga sakristan ang sumusugod sa kanila. Marami pa at nag-iba-iba ng anyo. Sa kanilang tatakbuhan, nakita nila si Matandang Ison at ang kanyang puwersa, at may kasama rin silang lalaking nakasuot ng sandong puti. Sinalubong ng nakasando yung mga sakristan na nakaitim na papalapit sa kanila. Sabay-sabay nagtumbahan ang mga sakristan na nakakulay itim at ang iba pa yung mga nagpulasan. Madali kayo! Dalian nyo! Wika ni Matandang Ison. Ang dalawang yon ay hindi nila alam. Wala silang kamalay-malay na sila'y napadpad na pala sa bandang bungad ng biringan. Mapalad pa rin silang dalawa dahil hindi nila napasok yung kaloob-looban, dahil tiyak na hinding-hindi na sila makakalabas doon kung hindi sila susunduin ni Kanole. Tandang Ison, paano sila nakapasok? Kanole, matitigas kasi mga ulo ng mga ito. Andito ka na naman, Nolesto. Ano na namang ginagawa mo rito, Nolesto? At ikaw na naman din. Ayos ah, nagkakasal ka pa. Hindi bagay sa'yo. Ibalik mo ay dati mong itsura. Binalik nito ang tunay nitong itsura. Ang pagkakakita dito ng dalawang magkaibigang sundalo na yung nagkakasal sa kanila ay malaking tao. Mahaba yung tenga tapos tad-tad ng balahibo yung muka. Sinabi sa kanya ni Kanole na tigilan ang dalawa dahil kailanman hindi na sila makakakuha pa ng tao para patirahin sa biringan. Walang nagawa ang mga ito nang tuluyan na silang nakalabas. Maya-maya pa, nakarating na sila sa bahay. Kayong dalawa, ano bang sinadya niyo rito ha? Napadpad na kayo sa biringan, hindi niyo pa alam? Mama, Nole ang pangalan ko. Mamang Nole, kasi inutosan kami rito eh. Malay ba naming may ganyan pala rito? Meron talagang ganito rito, buddy. Di ba sinabi ko naman sa'yo? Kaya lang ang problema, di ko alam na biringan na pala yun. Siya nga ho pala, Mamang Nole. Inutosan kami ni Don Orbiso na pumunta rito dahil may pinakukuha sa amin na isang box na hindi namin alam kung anong laman. Ginto yun! Ginto ang laman! Oh, ginto? Oo, ginto.
Hindi rito sa akin nakukuha yon. Diyan sa banda dyan. Makukuha nyo ang gintong yon kung nakapagpakasyal kayo sa dalawang nagpapanggap na magandang babae. Nagpakasal na nga ho kami. Kaya lang ho naudlot dahil nakita namin yung itsura nung pare tapos nung mga sakristan. Ganun ba? Sinusubo ni Don Orbisio ang inyong buhay. Yon ang totoo mga bata. Kung ako sa inyo, umuwi na lang kayo. Uwi! Teka lang buddy, di ba mga tao na to'y mga aswang sila? Baka kainin tayo ng mga ito. Hoy, umayos ka nga. Isa akong albularyo. Oo, aswang sila. Pero hindi sila yung mga aswang na kumakain ng tao. Sila'y inatasan ko magbantay dito sa pader ng Biringan para walang makalusot. Kaya lang dahil sa sobrang kulit nyong dalawa, pinilit nyong makapasok. Kung hindi namin kayo pinuntahan, tiyak na hindi kayo makakalabas. Ganun ho ba? Kala ko pag sinabing aswang kumakatay at kumakain ng laman. Yung iba yon, hindi kami yon. Tandang Ison, meron bang matutulugan dyan? Meron naman. Pwede bang magpahinga muna ako? Napalabang kasi ako sa kabila Napadaan lang ako rito. Sige Kanole, magpahinga ka na. Kinabukasan ng umaga, sabay-sabay silang pumunta sa lugar ni Don Orbisio. Pinayuhan sila ni Kanole na ganito ang gawin. Kayong dalawa, sabihin nyo sa kanya na ibigay ang pangako. Pero wala kayong ibibigay na ginto. Tama lang na kunin nyo yun. Yung perang sinasabi niya dahil sinugal nyo inyong buhay Tama, kunin natin yung buddy. Kung di dahil sa taong to baka wala na tayo Subukan niyang hindi bigay. Makakakita siya ng galit ng isang sundalo. Nang marating nila yung bahay ni Don Orbisio, agad silang sinalubong ni Juni. Marami itong tanong kung nakuha ba nila ang pinakukuha ni Don Orbisio. Dahil sa nainis noon si Roa, sinapok nito si Juni tapos tinadyakan bilang pagpapakita na wala silang nakuha at bilang pagpapakita na sila'y galit na galit. Nandito na pala kayong dalawa. Di ko akalain na uuwi pa kayong buhay. Ay, Don Orbisio, nilalagay mo pala sa alanganin ng buhay namin, ha? Anong sinasabi mo? Huwag ka na magkunwari. Biringan pala'y pupuntahan namin. Buti na lang dahil merong mga nagbabantay doon na aswang. Sino ka? Ha? Isa akong albularyo. Siya nagligtas sa amin. Ibigay mo sa amin, Don Orbisio, yung para sa amin. Ibigay mo! Kung hindi, makakatikim ka ng tunay na galit ng dating sundalo. Kung noon, alanganin akong pumatay. Ngayon, papatay na ako. Wala nang human rights sa akin ngayon. Hindi nagdalawang isip si Don Orbisio na ilabas ang tagkalahating milyon para sa kanilang dalawa. Dahilan kung bakit sila tuluyan nang nakaalis sa bahay. Ikaw, albularyo, ano pang tinatayo-tayo mo rito? Alis na! O wag mo sabihin na gusto mo rin ng kalahating milyon? Don Orbisio, aminin mo nga sa akin. Kapatid ka ni Tandang Ison, di ba? Di ba? Kaya nga't pinapunta mo yung dalawang yun para makuha yung susi. Yung totoo. Oo. Kapatid ko siya. Kung ganun, aswang ka rin. Tama. Pero ko yung aswang na nagpapakatino. Nagpapakatino? Paano? Sinusubo mo yung buhay ng dalawa. Don Orbisio, bilib naman din ako sa'yo. Napakagaling mong magbalat kayo at ang dami-dami mong tagapagbantay. Para saan to? Para sugurin ka ng mga nakalaban mo? Ganun ba? O ikaw ang susugod? Bakit ba ang dami mong tanong? Ha? Umalis ka na o kailangan mo ng pera? Hindi ko kailangan ng pera. Malaman ko lang
na gumawa ka ng hindi maganda. Ako ang tatapos sa'yo, Don Orbizo. Marami ka pang sinasabi. Alis na! Alis! Aalis na sana si Canole nang kanyang maramdaman sa likod ng bahay ay parang may kakaiba. Itinago niya ang kanyang presensya at umikot siya sa likuran. Dito niya nakita yung nagkunwaring pare na magkakasal sa dalawang sundalo. Anong ginagawa rito nun? Teka, si Don Orbizo na. Ano nangyari? Bakit hindi nyo nakuha ang aking alay? Dahil may nakialam. Sinole, ang taong pabalik-balik sa Biringan. Nandirito ba siya? Nararamdaman ko siya. Umalis na. Diyan siya dumaan. Baka nasa lubong kayo. Ganun ba? Saan ang bahay ng dalawang regalo mo sa amin? Huwag mo na ngayon. Dito lang kayo. Kukuha tayo ng tiyempo. Makukuha nyo ang regalo ko sa inyo. Nalaman ni Canole ang masamang balak ni Don Orbizo. Ang totoo pala noon, ang dalawang sundalong sinadyang mapadpad sa Biringan ay regalo pala sa mga engkanto roon. Pasalamat talaga sila dahil meron siyang kapanalig na isang gabunan at meron itong mga kasama na siyang nagbabantay sa lugar na yun. Pinuntahan ni Canole ang bahay ni Rawa. Agad niyang sinabi rito ang masamang plano. Rawa, kayo pala regalo ni Don Orbizo sa mga engkanto roon. Ano? Teka, Mamang Albularyo, totoo ba yan? Oo, narinig ko. Ngayon nandirito sila. Humanda kayo. Baka mamaya makapasok sila rito nang hindi nyo nararamdaman. Teka, di ko pa nga naano tong kalahating milyon eh. May kalaban na naman. Mamaya na yan. Kakain muna ako sa Jollibee. Pare, buddy. Papatayin nila tayo. Jollibee pa iniisip mo. Buddy. Siyempre, kaya nga ako nagpakahirap eh. Pumasok tayo sa Biringan. Ngayon nakuha natin tong kalahating milyon. Kakain ako ng maraming sa Jollibee. Inaakap-akap pa ni Alim yung pera niyang nakalagay sa plastik. Sobra hirap nga naman kasi ng kanyang pinagdaanan, kaya nga't gusto niyang kumain ng manok sa Jollibee. Maya-maya pa, sinalubong na sila ng grupo ng mga engkanto na nanggaling sa bahay ni Don Orbizo. Si Juni nung mga oras na yon, hindi nila kasama. Don Orbizo, ano to? Pasensya na kayo. Oo, binayaran ko ang inyong buhay, kaya't nararapat lang din na sumama kayo sa kanila dahil kayo ang regalo ko. Iba ka rin no, Don Orbizo? Nilalagay mo pala sa alanganin buhay namin. Katulad ng sinabi ko sa'yo, matitikman mo ang galit ng isang dating sundalo. Bumunot ito ng baril at pinagbabaril si Don Orbizo. Dahil sa ito'y isang gabunan, hindi siya basta tinablan. Yung mga kasama ni Don Orbizo ay mga nakatayo lang. Tila ba nag-aantay ito ng pagkakataon na malingat yung dalawa para sila'y kuhanin. Yun naman ang inaabatan ni Canole. Baka kasi kunin sila ng mga engkanto. Hanggang sa naubusan ng bala ang dalawang dating sundalo. Sa galit ng dalaway, kumuha sila ng matatabang kahoy at pinaghahampas si Don Orbizo. Tama na, Don Orbizo. Magkaiba talaga kayo ng katwiran ng iyong kapatid. O tama! Ako. Magkaiba kami. Naniniwala ako na nasa tama ako. Alam mo ba na yung mga engkantong yan ang nagbigay sa akin ng yaman? Yan ang totoo at nagbibigay lang din ako ng gantimpala sa kanila at ang dalawang yan ang aking regalo. Kung ang kapatid ko Nolesto ay nagawa mong utuin, pues iba ko, ibahin mo ko. Ganon?
Ngayong alam ko na ang tunay mong kulay, hindi ako manghihinayang. Gagawin kitang abo. Tinamaan ito ng sibat na nagliliyab na may halong bolta-bultahing kuryente. Hindi yun napansin ni Don Orbizo. Nang ito'y maging abo, kasabay nun ang paglaho ng mga engkanto na nag-aantay lang sa paligid. Nagtawanan yung dalawa at tuwang-tuwa silang nanalo raw sila sa laban.